Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-share ng aking games. Ito po yung natatanging dalawang games ko kahapon sa chess.com. Blitz, sparring lang. Naghahanap ako ng makakalaro. Pataas ng rating. Nakaharap ko sina Grandmaster Evandro Barbosa ng Brazil. Kaano-ano kaya ni paring Oliver Barbosa ito? Grandmaster natin na nasa US ngayon. At Super Grandmaster Igor Kovalenko ng Ukraine. Yan, lodi ko yan. Malakas na player yan. No? Parehong manlalaro yan sa World Cup nitong nakaraan mga kamatyas. Marami po ako naging laro sa bullet kagabi pero hindi ko maia-analyze yung bullet kahit tumalo pa tayo ng GM noon kasi hindi bearing 1 minute lang Tapos yung signal pa may factor pa no kaya hindi quality. Sa 3 minutes kahit papaano syempre nakapag-isip ang player medyo quality ang bitawan ng tira dito. Ang gusto ko lang po sa bullet, yung top 10 ranking ng Philippines. Ayan, sa end part ng video, papakita ko po sa inyo sino na ba ang top 10 players may pinakamataas na rating sa bullet at sa blitz. Okay, unahin nating i-analyze kay Grandmaster Evandro Barbosa. Nag-E4 ako, nag-E6, French defense, Knight C3, D5, pero nag-F4 ako. Favorite blitz variation ko yan, mga kamatyas. Sa mainline kasi D4. Yan, tapos magda knight f6 o kaya bishop b4. Yan ang main line. Pero, f4, ang gusto ko kasi yung mga basag tapos nakakapag-create ng pressure sa king side. Nag-e5, knight fd7 at nag-knight f3. Ang kaibahan po, himbis na yung po nasa d4, yung tempo ng d4 nalipat sa f4. May kaibahan. Nag-c5, syempre yan talaga natural structure ng French defense. Nag-g3, ayan, gusto ko yung fianchetto system. Knight C6, Bishop H3. Natuto na ako dito mga kamatyas, no? Kasi before ang ginagawa ko Bishop G2. Pero pag nag-Bishop E7, Castle, Castle, pag nag-D3, nakaka-F6, nakakabasag ng ganyan. Ngayon, etong Bishop H3, based sa observation ko, kapag ganyan ang nangyari, Castle, Castle, D3, hindi maka-F6. Kasi makukuha ko yung pawn sa E6. Ayan, na-share ko sa inyo mga kamatyas. Yan ang ano ko, improvise. Move Bishop H3. Balik tayo. Nag-Bishop H3, Bishop E7, nag-Castle, Castle, D3, Rook B8. Ayan na nga ang nangyari. Pero Rook B8 this time. Di makabitaw ng F6. Knight E2. B5. Etong Knight E2, ililipat ko yan sa G3 para unti-unting maka-atake sa king side. B4, Knight G3. Ayan, ginaya ko na yung tinatawag na David's Gambit. Yung idea na palaging binibitawan ni National Master David Almirol Jr., yung ating kapartner sa Kamatyas. Mahilig siya sa G4, tapos nilalagay niya yung Knight sa G3. David's Gambit idea. Oh, maganda kaya. Ginaya ko. Nag-A5 at nag-Queen E2, Queen C7, at nag-Rook E1. Ayan. Nag-Rook E1 ako dito kasi gusto ko maka-F5 mga kamatyas. Ang problema, hindi ko mabitaw-bitawan ng F5 na yan kasi laging bibitaw yung pawn ko sa E5. Naisip ko, may Bishop F4 ba? Simple Bishop D6 lang sapat ang pangkontra sa pressure pin na magagawa ng puti. Kaya sabi ko kako, bibigay yung pawn sa E5, kailangan depensahan ko muna. At nag-Knight D4. Ayaw din ni GM na ipagawa sa akin yun. Binubulabog niya ako at nag-Queen F2 lang ako. Kasi kung kakapturing ko itong Knight, yes, double pawn nga siya, pero ang drawback naman ito sa akin, pag release ng Bishop, halimbawa Bishop A6 tapos Rook FC8 o Rook BC8, mape-pressure yung C2 pawn ko. Magiging problema ko yan long term. Kaya dito, mas gusto ko itong Queen F2, hayaan kong siya ang kumapture dyan at gusto ko pa rin maituloy yung F5 ko. Kumapture na, capture at nag-A4. Tuloy pa rin si GM sa B3 mga basag-basag. Nag-B3 ako. Pinigilan ko na kasi mag-aano na Mag-B3 na pero kay Stockfish ang tira pala ay G5. Yun lang. Tingin ko dito ang idea ng G5, yung Knight H5 tapos bitaw ng sacrifice sa F6. Yan ang nakikita kong malakas dyan na paparating. Pero nag-B3 ako, Rook A8, correct no? Para siya ang may tempo ng capture dyan. Nag-Bishop dito ako para pag kumapture, capture okay lang, depensado ang Rook ko sa A1.
Bishop B7. Nako, ang lakas ng diagonal dito. Na-pressure ako. Time check tayo. 2 minutes and 29 seconds ako at 1 and 48 lamang ako sa oras. Bishop G2. Ayan, kasi bibitaw ng D4 eh. Bishop G2, kakapturing ko lang yung bishop. Nag-rook A6. Queen E2. Pansin nyo, hindi ako makatulak-tulak ng F5 kasi laging bitin ang pawn ko sa E5. Kaya nag-Queen E2 ko, gusto ko na talagang maka-F5. Nag-Rook A8 pero hindi pa rin ako maka-F5 kasi kakapture siya sa B3. May problema ako, malakas ang A file niya. Nag-Rook AC1, umiwas. Capture, Rook A2. Ayan, kaya ako dito pumunta kasi alam ko na pupunta yan dyan, at least nakatipid ako sa tempo. Kung sa B1 ako pumunta, di mag-rook C1 pa ako. Timing pa yon, di ba? Dito, depensado na kagad. Naka F5 din sa wakas. Gusto ko na talagang bumulabog dyan eh. Nag C4. Yan ang sipa ng GM, mga kamatyas. Hindi papadaig talaga. Laging may mga pasabog, may mga kiliti ang GM talaga. At nag Knight H5 ako, ayun, no? Balagbag na tira, mali pala. Dapat daw ang tira, D takes C4, D takes C4, Bishop takes B7, check muna daw, and anong tira? King H1 ang binigay, takes, Queen E4, takes, C takes B3, ang lalim, capture, then C takes B3. Ayun, lamang pa rin ang black kasi malakas ang control niya sa second rank. Yan na po ang gustong ibigay dito ni Stockfish na maximum line. Pero, nag-Knight H5 ako eh. Para may mga kiliti na F6, mga ganon-ganon, pressure. Kumapture sa B3. Alam ko medyo matagal siyang tumira dito eh. Ayun, mga 10 seconds din. Ano? Capture. Queen takes E5. Ayun, kumapture siya dyan. Dito napaisip talaga ako sa sacrifice na yan. Ang idea niya kasi pag nakipagsabayan ng capture, mawawala ng depensa ang bishop ko sa D2. Pero ang correct play pala niya dapat, simple Queen B6 check lang. Pag King H1, Bishop G5. Naku po, oo nga, no? Napakalakas pala nun. Ang binigay na lang na continuation dito, capture, oh. Takes. Losing. Losing. Oh, pero balik tayo. Ayan, oh. Kumapture dyan eh. Takes. Nakipagsabayan ako, capture. F takes E6. F6 muna siya. Kasi dito, wala, makakagulo ko eh. Pagka kinapture niya yan, makakagulo ko. Kaya, hindi pwede yan eh. F6 lang, threat ang tore ko at dito napaisip ako ng matagal. Total lamang naman ako sa oras. Iniisip ko, ano gagawin ko dito? Bishop takes D5 ba? Or Rook takes D5? Or iiwas na lang ang tore ko? Kaso ang problema ko, yung isang tore niya, pababa na, talagang idodomina na niya yung second rank. O boss, pag nagkataon. Ginawa ko dito, hindi ko pa rin pala natumbukan ng tira ng engine. Nag-bishop takes D5 ako. Ayan o, from 1 and 40, naging 1 and 13 na lang ang time ko. Nag-isip talaga ako dito. Dapat pala Rook F5 daw. Kaso nakakatakot ito Pag gumanyan, saka palang kakapture doon. Kakatakot. Nakakatakot, no? Sa bagay, di pwedeng kumapture lagi ako may check dun sa dulo eh. Kaso maiiwanan ko rin yung back rank ko. Pag kumapture dyan, hindi pwede to eh. Check, harang lang eh. Laging may tempo matcha sa ilalim eh, di ba? Try lang natin. Pag chumek dyan, Bishop F8, paano kung mag E7, may Rook G2 check, aray. Matchas. Pagka pumunta dyan, may check dyan sa ilalim. Di ba? Sabayan pero mauuna buhay ng puti eh. Ayan. Pakita ko lang sa inyo, no? Yung mga posibilidad. Ang ganda ng laro eh. Balik tayo sa ginawa ko. Nag-Bishop takes D5. Kumapture dyan. Takes. Nag-Bishop C5 check. Naku, grabing exhibition yan. Hindi ko pwedeng capturein ha. Kasi maiiwanan yung back rank ko. Nag-D4 ako. Ayan, buti nakita ko tong D4. Ang tagal ko inisip to eh. Ayan oh. From 1 minute and 11 seconds, tinira ko yung D4. Na-realize ko,
Tama tong D4. Para mapuwersa siya sa bishop at kahit papaano may tempo ako sa C8. O kasi dito bangkay na eh. Wala na eh. Halimbawa kung tumira ako dito, King H1, bangkay mga kamatsas, may ganun no. Bangkalicious na. Nako. One move, matyas. Pag kinapture ko naman yan, matyas ako sa ilalim. Ay, grabe. Napaka-tricky nitong laro na to. Kaya ginawa ko D4. Sakto. Kasi pag kinapture niya ng pawn, putulan check, di ba? Kakapturing ko muna yung tore niya. Napilitan siyang tumix dyan. King H1. O di hindi siya makababa dito kasi may tempo matyas naman ako sa ilalim niya. O nag-rook E8 siya. Bishop C6. Hindi pwedeng capturein kasi may tuhog, Bishop D5. Nag-rook E7 lang siya. Nag-knight G3 na ako. Ayan, para mayroon akong knight F5, mga ganun-ganon. At total, yung knight ko nasa gilid ng board eh. Walang gamit eh. O, good move yung knight G3. Naka-recover ako. G6, pinigilan niya kasi lulundag ako eh. Knight E4, eh di atake. Rook B2. Bishop D5. Ayan o, stick together. Wala siyang makain. King G7, umiwas lang para walang mga check-check. Tapos pag alis ng tore, mga discovered check na ganon. Nag G5 ako. Phoenix ko na. Baka mamaya magkaroon pa ng extra space ang king niya. Rook A7, ayun na naman. Eto na naman tayo. Pupunta na naman dyan. Gusto niya talaga ma-achieve yung ganyang mamatyasin ako. Nag-H4 ako. Nag-Rook A2 mga kamatyas. Pagkatira niya niyan, mamatyasin na ako, di ba? Nag-Knight D2 ako. Bakit nga no? Ba't nga ganyan ang ginawa ko? Ba't hindi ko pa pinag-check? Oh, check lang, tabla na. Tabla na, no? Kasi magkiking H8 siya. O, lagi ako may matcha sa H2 at may check sa ilalim, matchas di ba? Ang gagawin ko, puro check na gagawin. Dito pa lang pala may tabla na ako. Pero dito kasi, ba't ba ako nag-knight dito pa? Ang kulit, oh. Kinapture lang. Check. Nag-king F8, yun lang mga kamatsas. Yun nga lang kasi sa ganitong dying second, sino ba naman na makakaisip na doon ilalagay ang king? Yan ang pinaka-accurate. Kaso pumunta dito. Pumunta sa F8. Aray nako! Nauna pa tayo, pambira. Yan. O boss, matsakaw. Pag pumunta sa G7, may E8 queen. Check pa. Gumanyan. Check. Ayun, dito na flag down na siya. Kasi wala na rin po eh. Flag down ba? Oo nga no. Kasi pag tumira dito, may E8 queen eh. Matchas na rin eh. Nauna pa. Ang ganda ng laro namin kaya naisip ko gusto kong i-share ito kasi napaka-tricky ng laban. Ang daming mga sundot-sundot na dapat alisto talaga eh. Dahil isang kisap mata lang, ang daming pwede mangyari. Ayun oh. Pupunta lang pala sa sulok ang tama doon tapos magpapabalik-balik. Perpetual check. Nakatulong yung G5 ko. Napaka-importante kasi hindi nakaangat yung king niya eh. Kung wala akong G5, wala na. Tatakbo yung king na yan. Okay, ang susunod naman natin ngayong i-analyze ay ang naging laro ko kay Super Grandmaster Igor Kovalenko. Okay, pag-aralan natin. Puti uli tayo dito. Nag-E4 ako. E6. Puro French defense sila. Knight C3, D5. F4. Favorite. Kumapture. Yun naman ang kaibahan dito kay Super GM. Kinapture yung E4. Nag-A6. Ayan, nakiramdam muna. Knight F3, B5, D3, Bishop B7, Queen E2. Okay? Kasi kakapturin yan, may posibilidad na makapag Queen to Queen. Hindi na ako makapag-castling. Kaya nag-Queen E2 muna ako. Medyo binerhan ko muna Bishop ko pero ang plano niyan mag-G3. Bishop G2 naman. Fianchetto system. Bishop E7, G3, C5, Bishop G2, Knight C6, Castle, Knight H6, C3. Protection sa D4 para wala ng mga lundag-lundag mamaya. Castle, H3 para mag-G4. Queen D7, Bishop E3, tiniret ko ang pawn at nag-Rook A D8. Tiniret din. Kumounter siya sa D3. Yun nga lang mga kamatsas. Medyo na-capture natin ng isang pawn. Takes. Na medyo nawaglit niya or nakalimutan na nakatutok pa sa tore niya. Kaya may tempo pa. At nag-D4 ako. Medyo maaga po nating nakuha ang isang pawn ng malinis.
Nag Queen C7, ilag lang no kasi may timing to play Knight E5, mga tempo. Nag Knight E5 pa rin ako. Kumapture, capture, takes, at nag Rook D7. Akala ko kasi magda Knight F5 siya eh. Para may tempo threat sa E3, di ba? Naka G4 tuloy ako. Naku, patay tuloy yung knight niya sa H6. Ang hirap ng development niyan. Pinigilan ko kagad kasi baka maka-activate pa eh. Nag Queen B7, hamon Queen to Queen, tinanggap ko na at nag B4 ako. Ayan, para mag A4 na ako ngayon. Siyempre, one pawn up, advantage kung may mga simplification na mangyayari. Nag G5, yun lang. Bakit nag G5? Para extra space ng king siguro. Nag A4 na ako, basag. King D7, capture. Para may tempo control ako sa A file. At nag Rook A6 ako, Knight G8. Ayan na. Ang tinitignan ko dito, saan pupunta yan? Maaring sa E7, then pupunta sa D5. Nag Rook A1 ako, battery. Rook C8. Ayan, bawas-bawas muna, gupit-gupit. Exchange. At nag King F2. Dito mga kamatyas, hindi ako makapag-simplify ng Rook A7. Kasi nangangamba ako pag kinapture-capture yan, makakarating yung knight sa D5. Tapos, yung pawn naman sa B5, nakahold sa B4 and C3 ko, di rin naman makakagalaw. Ang layo pa ng king ko para depensahan ang C3 na aatakihin ng knight. Nako, delikading. Kaya, hindi sa lahat ng pagkakataon, pag may nakita tayong exchange tayo kagad. Tingnan muna natin yung mangyayari. King F2, nag Rook A8, inagaw ko ang 7th rank. At nag King G6, King E3, ayun, bumalik sa H6. Dito parang medyo na weirdoan ako sa tirang to kasi wala namang pupuntahan yan dyan eh. Ba't kaya bumalik dyan? Nag King D3 na ako, ayun na, para makapag C4 at maramdaman ko na ng suwabe ang extra pawn ko. Knight G8, wala na siguro siyang magawa talaga dyan. Ano? Capture, nag F5, inenpasan ko na kasi delikading. Magiging paspon yan. Ako, mahirap na. Nag Rook E7 ako, ayun, nakita ko isang pawn pa na babagsak. Rook A8, para makapangalikot na siya sa ilalim. Takes, pero may Bishop E7 pa ako, may tempo pa, King F7. At nag Rook E5, isa na namang pawn ang pipitasin ko. Nag H6 at nag-push na ako ng B5. Nag Rook A4 check, Bishop B4. Di siya maka Knight D7. Anytime may Rook E7 ako, makukuha ko yung Knight. Rook A7, push. Rook D7, Bishop C5. Patibay muna sa pundasyon. Rook D8. At chumek ako, King G6, push. Nag Knight D5. Ayun. Dito mga kamatyas, pakiguess nyo po ang simpleng exhibition dito. Simple lang naman yon, alam ko makikita nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook D7. Ayun. Sacrifice. Double. Kinapture na. Then Queen. Time check. 19 seconds ako. 56 seconds si Kovalenko. Knight F6. Queen F8. Rook F7, Queen D8. Ayun, pabalik-balik. Medyo inuubos ang oras ko. Ayan na. Kailangan may mangyari talaga kasi hindi pwedeng patira-tira lang. Check King D3, kinapture na. Ayun, tinutuloy niya kasi gusto niya ako ma-flag down eh. Queen E6, capture. Ayun, nag-D5 na ako. Ayan, inubos ko na yung pawn niya. So dito, kung ma-flag down man ako, tabla na anytime kasi knight na lang natira sa kanya eh. Kaibahan sa liches, may selfmate sa liches eh. Kahit na wala na siyang pawn, may knight pa at pwedeng mamati ang king mo, talo ka pag naubusan ka ng oras. Kay chess.com iba. Dito tatabla na lang niya kung ma-flag down ako. Pero medyo malabo ng Malabo ng ma-flag down to kasi madali niya, mag-queen pa ako, mamamatchas yan kahit 3 seconds na lang yan. Nag-resign po dito si Super GM Igor Kovalenko. Ayan, nakakatuwa, no? Mga na monitor ko lang, nasusubaybayan ko lang yung mga ganitong malalakas sa players, pero kaya pala natin makachamba. So maniwala tayong mga Pinoy, kaya nating sumabay kahit na Super GM pa. Yung results nga sa Isabela yung 10th edition kamatyas namin, non-master ang nag-champion eh. 'Di ba? Puro master na malalakas ang tinalo. So talagang ang Pinoy talaga, talented. Talented tayo. Kulang lang tayo sa exposure. Suporta na tama
at sistemang maganda sa Philippine Chess. Nako, pagka natumbukan yon, magliliparan ng ratings natin, magliliparan ang mga titulo natin. Yan ang kaabang-abang at sana mangyari sa Philippine Chess, no? Yung kagaya ng India na napakarami nilang napoproduce na grandmasters ngayon. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Kapag meron ako na-encounter na talagang super GM, malakas talaga at pwede nating makuhanan ng mga techniques, strategies na makapagpapalakas sa chess natin, isi-share ko sa inyo mga kamatyas. Sa mga gusto pong mag-avail ng ating kamatyas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.